May maraming kontrobersya hinggil sa yaman ng Pangulo ng Russia, si Vladimir Putin. Kinikilala siya dahil sa kanyang malaking kayamanan, ngunit nananatiling misteryo ang eksaktong pinagmulan ng kayamanang ito. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahangahangang yaman at marangyang pamumuhay ni Putin na nagbibigay diin sa kanyang malawak na saklaw ng mga ari-arian at paglalantad sa buhay ng pinakamayaman na tao sa Russia. Ngunit sa huli, gaano ba talaga siya kayaman? Si Putin ay naging sagisag ng kasaganaan at kahangahan, bagaman hindi ito palaging ipinapakita niya araw-araw. Ang leader ng Russia na naging punong ministro noong 1999 at muli mula 2008 hanggang 2012, bukod sa pagiging pangulo mula 2000 hanggang 2008 at mula 2012, ay walang duda ang pinakamakapangyarihang personalidad sa Russia. Gayunpaman, sumusulpot ang tanong, ano nga ba ang tunay na saklaw ng kanyang yaman? Mayroon si Putin na pagkiling na panatilihin ang kanyang mga materyal na ari-arian sa lihim na nagpapanatili sa publiko sa kadiliman hinggil sa kanyang tunay na kayamanan na naglilikha ng mga pataasan at tsismis. Ang kawalan ng transparensya na ito ay lalong nagpapalago sa pagkahilig sa marangyang pamumuhay ni Putin. Bagamat may misteryo sa kanyang yaman, may mga ebidensya na nagpapahiwatig na si Putin ay talagang lubos na mayaman. Minsan-minsan nagkakaroon tayo ng pasilip sa bahagi ng kanyang yaman at ari-arian na nagpapamalas ng malaking interes, ngunit iniwan din nito ang maraming tanong na walang malinaw na kasagutan. Bagamat nananatiling hindi tiyak ang mga eksaktong halaga, walang dudang hindi maikakaila ang lalim ng yaman ni Putin. Nagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga sa kasaganaan ang malawak na pag-aari, marangyang yate at malaganap na koleksyon ng sining niya. Ang mga elementong ito na maaaring i-verify ay bumubuo ng larawan ng isang lalaking nagmamalasakit ng isang buhay ng walang kapantay na kasaganaan. Nasasabing maaaring si Vladimir Putin ang lihim na pinakamayaman na tao sa mundo, bagaman ang teoryang ito ay kulang sa malalim na batayan. Mas higit na mahalaga kaysa sa lawak ng kanyang yaman ay kung paano siya naging napakayaman. Maraming mga haka-haka at ilang mga malalim na patunay, ngunit hindi pa ito ganap na malinaw. Karamihan sa kanyang mga transaksyon sa pananalapi ay tulad ng maraming bagay tungkol sa kanya ay pribado, ngunit sa hindi bababa ay maaari nating makita ang patunay na dapat na mga napaka-lucrative na mga negosyo sa kanyang marangyang pagsasamut-saring pamumuhay at sa mga bagay na kaya niyang bayaran. Walang inaasahan na ang Pangulo ng isa sa mga pinakamayaman na mga bansa sa mundo ay hindi naman gaanong mayaman, ngunit ang antas ng yaman na ipinapakita niya kahit na siya ay sobrang pribado tungkol sa kanyang personal na mga bagay ay lubos na nakaaaliw. Si Putin ay nakitang naglalakad ng mga damit at aksesoryo na tiyak na hindi niya dapat kayang bayaran gamit ang kanyang modestong sahod na sinasabing tinatanggap niya. Mukha siyang mahusay sa mga mataas na kalidad na fashion items at mayroon siyang mahalagang koleksyon ng mga ito. Halimbawa, siya ay nakitang gumagamit ng relo na FP Journey Chronometer Blur 1T104CS, isang napakagandang piraso na may kaso ng tantalo, isang pambihirang metal na abong-angking kahoy na kulay abo na may mga tono ng asul at nagkakahalaga ng mga $100,000. Mayroon din siyang Blanc Pain Lemon Grand Date Aqua Lung na hindi lamang maganda sa hitsura, ngunit maaari ring ilubog sa hanggang 300 metro ng tubig at tumatagal ng 72 oras nang hindi iniikot. Nagkakahalaga ito ng mga $20,000. Ang mga relo ay hindi ang tanging mga bagay na tila gustong-gusto ni Putin. Ang mga ari-arian ay isang bagay na labis siyang nai-inlove at siya ay may-ari ng maraming mga propiedad, ilan sa loob ng Russia at ang iba pa sa labas nito. Ang mga bahay na ito ay hindi lamang mga pangkaraniwang tahanan,
para sa mga pamilyang nagsisimula, kundi mga mansyon na karapat-dapat sa royaltad na may lahat ng mga aksesoryo at luho na maaaring mabili ng pera. Kahit sa pamantayan ng mayayaman, ang mga ari-arian ni Putin ay talagang napakaganda. Sa lahat ng yaman na tila ipinapakita niya, tila si Vladimir Putin ay nasa grupo ng ultrayamang elite sa halip na isang pangulo lamang at isang lingkod publiko para sa mga tao. Sa malakas na impluensya na meron siya, bihira ang makapagtanong sa pinagmulan ng kanyang yaman nang walang hinaharap na problema kahit na habang siya ay lumalaki pa ng lumalaki. Gayunpaman, si Putin ay hindi palaging ang misteryosong bilyonaryong pangulo na ating kilala ngayon. Dating siya ay tulad ng isang karaniwang tao. Ang buhay at pag-angat sa kapangyarihan ni Vladimir Putin. Siya ay isinilang noong Oktubre 7, 1952, sa panahon kung kailan kilala bilang Leningrad ng Unyong Sobyet, ngayon ay St. Petersburg sa Rusya. Ang kanyang simpleng pinagmulan ay nagtayo ng pundasyon para sa isang kahanga-hangang paglalakbay na nagdadala sa kanya upang maging isa sa pinakamakapangyarihang pinuno sa mundo. Lumaking sa isang simpleng apartment, ang kabataan ni Putin ay naging bahagi ng mga pagsubok at pagiging matatag. Ang kanyang ama, si Vladimir Spiridonovich Putin, ay isang sundalong marinong Sobyet at ang kanyang ina ay isang manggagawa sa isang pabrika. Sa kabila ng mga hamon na hinaharap, itinanim ng kanyang mga magulang sa kanya ang malakas na etika ng trabaho at determinasyon. Mula pa sa kanyang kabataan, ipinakita ni Putin ang kahusayan sa pag-iisip at kagustuhan sa kaalaman. Namumukod siya sa larangan ng akademikong pag-aaral, lalo na sa mga disiplina tulad ng matematika at Aleman. Nagsimula rin ang kanyang pagnanais para sa sining ng marsyal habang siya ay nag-aadal dalaga, kung kailan siya ay nagsasanay sa judo at sambo, hanggang sa tinamo niya ang itim na sinturon. Matapos makatapos sa mataas na paaralan, pumasok si Putin sa State University ng Leningrad kung saan siya ay nagtapos ng law. Sa panahong ito, nagsimula siya sa kanyang landas sa politika, sumali sa Partido Komunista ng Unyong Sobyet. Ito ang naging simula ng kanyang pag-angat sa kapangyarihan. Noong 1997, nakatamo si Putin ng diploma sa ekonomiya mula sa University of Mining ng St. Petersburg na may thesis tungkol sa enerhiyang dependensya at ang paggamit nito sa patakaran sa panlabas na aspeto. Matapos magtapos sa State University ng Leningrad noong 1975, sumali siya sa KGB at dumaan sa pagsasanay sa 401st School ng KGB sa Okhta, Leningrad. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, itinalaga siya upang magtrabaho sa Second Chief Directorate na responsable sa kontraterorismo sa gitna ng Cold War, kung saan siya ay naglaro ng mahalagang papel sa larangang iyon. Pagkatapos, siya ay nailipat sa First Chief Directorate, kung saan siya ay nagmo-monitor ng mga dayuhang opisyal at konsul sa Leningrado. Sa pagbagsak ng Unyong Sobyet noong 1991, ang Russia ay hinarap ang isang panahon ng politikal at ekonomikong hindi pagkatiyak. Sa harap ng ganitong kalagayan, hindi nag-atubiling mag-ayos si Putin sa mga bagong kalakaran na pumapalibot sa post-Soviet Russia. Ang kanyang mga natatanging kakayahan sa pamumuno at kakayahan ni Putin na kumilos ng mabilis sa mga komplikadong sitwasyong pampolitika ay umakit sa pansin ng mga sphere ng kapangyarihan. Ang kanyang politikal na kalakaran ay nagsimula sa kanyang pagiging itinalagang pinuno ng Komite ng Ugnayang Panlabas ng Tanggapan ng Alkalde ng St. Petersburg noong Hunyo 28, 1991, isang posisyon na kanyang hinawakan hanggang 1996. Noong Marso 1994, itinalaga rin siya bilang Vice Chief ng Administrasyon ng Lungsod, posisyon na pinagsama niya sa kanyang naunang trabaho. Noong 1998, siya ay pumwesto bilang pinuno ng Federal Security Service, tagapagmana ng KGB, panahon kung saan kanyang pinalakas
ang kanyang reputasyon bilang isang matalinong at tiyak na leader. Sa matapang na pagharap niya sa mga sindikato at katiwalian, si Putin ay kumita ng respeto at paghanga. Ang kanyang tagumpay sa tungkuling ito ang nagbigay sa kanya ng mas mataas na antas sa politikal na karera. Sa pagtataka ng bansa noong 1999, ang Pangulo noon na si Boris Yeltsin ay nag-anunsyo ng kanyang pagbibitiw at itinalaga si Putin bilang kanyang tagapagmana. Ang kagimbal-gimbal na pagbabagong mangyayari ay naglagay kay Putin sa gitna ng pansin at nagtanim ng lupa para sa kanyang mabilis na pag-angat sa kapangyarihan. Noong Disyembre 31, 1999, si Putin ay umupo bilang interim presidente ng Rusya. Ang kanyang estilo ng pamumuno na tatak ng kahusayan at diretsahang lapit ay nagkaroon ng tugon sa mga tao sa Rusya. Sa eleksyon para sa Pangulo noong Marso 2000, si Putin ay nagwagi ng malaki. Pinatatag ang kanyang papel bilang leader ng bansa. Mula noon, siya ay naging maraming mahalagang posisyon. Naging presidente ng Rusya mula 2000 hanggang 2008, punong ministro mula 2008 hanggang 2012 at muli na namang presidente mula 2012 hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ay nananatili malakas at ang kanyang impluwensya sa mga isyu domestiko man o internasyonal ay hindi maikakaila. Ang kanyang kasalukuyang termino ay itinakda na matatapos sa 2024 at malamang na mananalo siya sa susunod na eleksyon sa bansa. Ang popularidad ni Putin sa gitna ng mga Ruso ay patuloy na mataas. Bahagi na rin nito ang kanyang maingat na itinayong imahe bilang isang malakas at makabansang lider. Tungkol sa marahang mga pag-aari at estilo ng pamumuhay, kaunti lang ang nakakatalo kay Vladimir Putin. Nagkalap ang politikong Ruso ng kahanga-hangang koleksyon ng mararangyang ari-arian na magpapalandi sa kahit sinong may yaman. Mula sa mga mararahas na mansyon hanggang sa isang flota ng mga sasakyan at mga pribadong eroplano, walang limitasyon ang opulenteng pamumuhay ni Putin. Isa sa mga pinakakahangahangang bahagi ng kanyang kamahalan ay ang kanyang mga ari-arian. Sa tuktok ng listahan ay ang kanyang napakagandang tahanan, kilala bilang Palasyo Putin. Matatagpuan sa baybayin ng Dagat Itim, malapit sa Gelendzhik. Ang itong magarang mansyon ay tinatayang nagkakahalaga ng kahangahangang $1.4 bilyong. Ang palasyo ay mayroong isang pribadong teatro, isang kasino, isang tagong yugto ng hockey at maging ang kanyang sariling vinikahan. Ang kaluwagan ng palasyo ni Putin ay isang salamin ng labis na kayamanan na naiipon ni Putin sa loob ng mga taon, ngunit ito ay tanging ang taluktok ng yelong. May tsismis na si Putin ay may iba't iba pang mararangyang ari-arian sa Rusya at sa labas nito, tulad ng isang apartment sa Moscow, isang villa sa Riviera Francesa at isang malawak na ari-arian sa bansa ng Italia. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang sumisimbolo ng kanyang kasaganaan, kundi nagbibigay din sa kanya ng pinakamataas na kaginhawahan at privacy. Bukod sa kanyang malawak na portfolio ng ari-arian, kilala si Putin sa kanyang malawak na koleksyon ng mga sasakyan na may higit sa 700 na sasakyan mula sa mga deluxeryang kotse hanggang sa mga armored limousine. Mga tatak tulad ng Mercedes-Benz, Rolls-Royce at Bentley ay bahagi ng kanyang koleksyon. Bawat sasakyan ay pinersonalisa base sa kanyang mga kahilingan para sa mga biyahe sa Moscow o mga pangunahing pangyayari. Ang tunay na pagwawaldas niya ng luho ay nababatid sa flota ng mga sasakyan. Bukod dito, may impresibong koleksyon din si Putin ng mga pribadong jets na umaabot sa 58 na aircraft kasama ang helicopters at mga pribadong eroplano na tiyak na nagsisiguro na ang kanyang mga paglalakbay ay gawin niya ng may estilo at kaginhawaan na may mga modernong pasilidad.
Bukod sa kanyang material na mga ari-arian, ang mararangyang estilo ng buhay ni Putin ay sumasaig sa kanyang mga aktibidad ng kalungkutan na isa siyang tagahanga ng mga sport at aktibidades sa labas ng bahay. Isa sa mga paboritong libangan ni Putin ay ang judo, isang uri ng sining ng militar na kanyang ginagampanan mula pa noong kabataan at nagdala sa kanya sa pagkamit ng premyadong itim na sinturon. Bukod dito, siya ay mayroon ding isang marangyang tren na kilala bilang tren ng multo, isang armored train na ginagamit niya para maglakbay sa buong Rusya. Ang paglalakbay sa pamamagitan ng tren ay nag-aalok ng iba't ibang mga benepisyo, tulad ng privacy na nagbibigay daan kay Putin upang iwasan ang pagmamayabang at masiyahan sa tanawin ng bansa habang siya ay naglalakbay. Bukod dito, ang seguridad ng tren at ang kahinahinalaang paggalaw nito ay gumagawa sa opsyong ito na ligtas kaysa sa iba pa na nagpapakita ng kahalagahan na ibinibigay ni Putin sa kanyang personal na kaligtasan. Ang tren ng multo ay mayroong gym, spa, massage room, gourmet kitchen at mataas na pamantayan sa mga tirahan na nagbibigay garantiya sa kaginhawaan ni Putin habang siya ay naglalakbay. Ang disenyo at mga kasangkapan sa loob ng tren ay sumasalamin ng pagkalasa at kasaganaan, nagpapakita ng pag-aalaga sa detalye at luho na ibinibigay kay Putin habang siya ay naglalakbay. Ginagamit niya ito bilang sentro ng pamamahala kung saan niya pinamamahalaan ng bansa habang naglalakbay na may mga pulong na tila mga opisyal na litrato na nangyayari sa anumang lugar ay magmumukhang tren. Maaari rin siyang magbigay ng mga utos mula kahit saan gamit ang sopistikadong sistema ng komunikasyon ng tren. Kapag usapang bakasyon, hindi nag-iipon si Putin. Kilala siya sa pagbisita sa mga eksklusibong resort at mararangyang destinasyon sa buong mundo. Mula sa mga walang dungis na mga beach sa Maldives hanggang sa inenebong Alpes, Swiss na darama sa kanyang mga bakasyon ang kanyang pagnanais para sa pinakamahuhusay na karanasan na maaaring bigay ng pera. Bagaman hindi ganap na nalalaman ang saklaw ng kanyang yaman, hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang mga nakaluluklok na ari-arian at estilo ng pamumuhay. Mula sa mga marangyang ari-arian hanggang sa malalaking koleksyon ng mga sasakyan at eroplano, walang hangganan ang kaluwalhatian ni Putin. Ang kanyang marangyang pamumuhay ay naging simbolo ng kapangyarihan at impluwensya na nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamamakalaya at pinakakontrobersyal na personalidad sa mundo. Ano ang mangyayari sa yaman ni Putin pagkatapos ng pag-alis sa tungkulin? Sa dami ng kanyang yaman, maaari niyang bilhin halos lahat ng kanyang ninanais. Isipin niyon, ano kaya ang naisin ng isang pangulo ng Rusya na hindi kayang ibigay ng Estado? Simple, luho. Ang pampanguluhang gabinete ng ehekutibo ng Rusya at ang dakilang palasyo ng Kremlin, parehong nasa Moscow, ay ilan sa pinakamarangyang opisina at tahanan. Nang walang duda, ang mga ito ay angkop para sa Pangulo ng Rusya, ngunit eksklusibong opisyal ang kanilang gamit. Ito ay pag-aari ng Estado at ibabalik sa paggamit ng Estado kapag natapos ang termino ni Putin. Kaya, kung magpaparaya si Putin sa tungkulin, maging sa pamamagitan ng pagkatalo sa eleksyon, na tila labis na hindi posible o sa pagpili na magretiro, maaaring umasa siya sa kanyang maraming ari-arian at mamuhay ng magara sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Lilitaw na wala lamang sa kanyang isip ang mga bagay ng Estado at dadalhin siya kung nasaan siya ay nararapat. Nag-e-enjoy siya ng lutuing handa ng kilalang mga chef at may access sa pinakamahusay na alok ng pamahalaang Ruso. Sa maikli, lahat ng pangangailangan ni Putin ay sinisikap ng Estado at wala siyang kulang. Sa napakalaking yaman na meron siya, mananatiling halos pareho ang kanyang pamumuhay kahit pagkatapos ng pagtatrabaho.
Ang yaman niya ang magpapahintulot sa kanya na panatilihin ang parehong antas ng pamumuhay, bagaman hindi na galing sa estado. Malamang, pagkatapos ng mga taon ng pagtatakip ng kanyang mga ari-arian, mas bukas si Putin sa pampublikong pag-enjoy ng kanyang kayamanan pagkatapos ng paglisan sa pwesto, anuman ang sabihin ng mga tao. Bukod sa mga ari-ariang idineklara, sigurado na mayroon din siyang iba pang mga investimento. Ang pinagmulan ng mga investimentong ito, kung ang mga ito ay nagmumula sa pag-exploit ng estado at ng kanilang mga yaman, ay isang paksang maaring talakayin. Sa hindi na pagtanggap ng opisyal na posisyon, inaasahan na niyang ideklara ang kanyang mga ari-arian, nagpapakita sa mundo ng kanyang tunay na yaman. Baka ngayon lamang natin malalaman kung si Vladimir Putin ay sa katunayan at laging ang pinakamayamang tao sa mundo. Gayunpaman, nananatiling may posibilidad na mananatiling itinatago ang kanyang yaman kahit pagkatapos ng paglisan sa pwesto, bagaman ang kanyang pamumuhay ay isang indikasyon sa kung ano ang maraming iniisip. Kahit na siya ay maglabas ng pampublikong pahayag ng kanyang mga ari-arian, magkakaroon pa rin ng mga haka-haka tungkol sa kahulugan ng mga idineklarang halaga. Magpapatuloy ang pag-aalinlangan ng mga tao sa mga posibleng itinatagong ari-arian, lalo na sa kadahilanang si Putin ay may kasaysayan ng pagmamay-ari ng mga investimento sa ibang bansa. Isang mahalagang elemento sa kung ano ang mangyayari kay Putin pagkatapos niyang maglaon ng kapangyarihan, sakaling mangyari ito, ay ang usapin tungkol sa kanyang tagapalit. Kung pipiliin ng tagapalit na siyasatin ng kayamanan at ari-arian ni Putin, malamang na maraming mga pahayag ang lumitaw tungkol sa kanyang mga negosyo. Ang ganitong uri ng pagsisiyasat ay karaniwang nagbabanggaan at maaring resulta ito sa pagkawala ng mga ari-arian at maging sa mga kriminal na kaso. Ito'y isang posibilidad na kinikilala ni Putin at maaaring posibleng mayroon ng mga hakbang na ginagawa upang maiwasan ito. Maaaring subukan niyang umasa sa tulong ng kanyang maraming kaibigang may impluensya upang makaligtas. Ang karamihan sa mga oligarko ng Rusya ay may malalim na ugnayan kay Putin at tiyak na may malaking utang na loob sa kanya. Ang katanungan ay nananatili kung kayang panatilihin ni Putin ang lahat ng yaman na naipon niya sa kanyang panahon bilang Pangulo ng Rusya, o kung siya ay mapipilitang iabandona ang lahat. Hanggang ngayon, walang tiyak na nakakaalam sa lawak ng kanyang yaman. Patuloy ang mundo sa pagmamasid at spekulasyon, ngunit sa praktika, ang lahat ay nananatiling balot ng kawalan ng katiyakan. Ang impluensya ng liderato ni Putin sa kanyang yaman ay kahanga-hanga. Bilang leader ng isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na nasa kapangyarihan sa mahabang panahon, mauunawaan na ang yaman ni Putin ay magiging lubos na mas malaki kaysa dati bago siya maging pangulo. Sa global na pananaw, napapansin na ang mga leader sa buong mundo ay mas naging mayaman ng kahalintulad noong at pagkatapos ng kanilang panunungkulan. Gayunpaman, ang pag-angat ng yaman ni Vladimir Putin ay kahanga-hanga para sa isang leader ng isang demokrasya, isang katayuan na kinakansela ng Rusya. Sinisiguro ng Kremlin na si Putin ay tumatanggap ng taunang sahod na mga $140,000 bilang Pangulo, ngunit ang halagang ito ay malawak na ipinagdidahan-dahan ng pandaigdigang komunidad. Sa harap ng lahat ng mga ari-arian na itinutulak kay Putin, maliwanag na hindi niya kayang mabuhay sa ganoong kasakit na halaga. Para sa paghahambing, ang Pangulo ng Estados Unidos ay tumatanggap ng mga $400,000 kada taon. Gayunpaman, kahit ang pinakamayamang dating mga Pangulo ng Amerika ay hindi nabubuhay sa parehong luho ni Putin, kaya ang tanong ay sumusulpot. Paano kumikita si Putin ng pera?
Walang makapagsasabi ng tiyak, ngunit maraming kritiko ang nagtuturo na ang pangungurakot at personal na kontrol ng mga ari-arian ng Rusya ay nasa likod ng napakalawak na yaman ni Putin. Bagamat sa unang tingin ay maaaring itong tila simple, mahalaga na isaalang-alang na si Putin ay may malakas na kontrol sa oligarkiya ng Rusya, na siyang pangunahing nagtatakda sa pamamahagi ng mga benepisyo mula sa mga programa ng pamahalaan at mga kasunduan pangkalakalan. Hindi ito aksidente na marami sa pinakamayaman sa Rusya ay mga kaibigan at malalapit na kasosyo ni Putin. Marami ang nagsasabing siya ay tumatanggap ng isang bahagi ng kita mula sa bawat operasyon sa pamamagitan ng indirect na paraan. Sa habang ang mga oligarko ay may magandang relasyon sa Putin, ang kanilang yaman ay naipagliligtas. Gayunpaman, kapag sila ay nagpahayag ng kritisismo sa administrasyon, sila ay nanganganib na mawalan ng lahat ng kanilang pag-aari. Sa mga nagdaang taon, ang mga kritiko ay nagsasaad ng tila pribatisasyon at distribusyon ng mga yaman ng bansa bilang patunay ng malawakang katiwalian sa ilalim ng pamumuno ni Putin. Isang kilalang kritiko ay si Bill Browder, tagapagtatag ng kumpanya ng pamumuhunan na Hermitage Capital. Sa isang panayam noong 2018, binanggit ni Browder na ang yaman ni Putin ay bunga ng pangungutong at malawakang paglabag sa mga pondo ng Estado. Ayon kay Browder, kung ang isang oligarko ay iniuuri sa $20 billion, may posibilidad na kalahati ng halagang iyon ay pag-aari ni Putin. Nung panahong iyon, inakala ni Browder na ang tunay na kayamanan ni Putin ay lampas sa $200 billion, lumampas sa kayamanan ni Jeff Bezos, ang pinakamayaman na tao sa mundo sa panahong iyon na halos $112 billion. Pinaniniwalaang ang halagang ito ay lumaki ng malaki mula noon. Ang aligasyon na si Putin ang pinakamayaman sa mundo ay maaaring hindi lubusang walang batayan. Ang paratang laban kay Putin ay napakabigat at naglalarawan sa kanya bilang isang oportunista na umaabuso sa bansa kaysa sa isang legal na mayaman na presidente. Gayunpaman, kahit na ang mga paratang ay tunay, hindi malamang na si Putin ay opisyal na mabibigyan ng kasong kriminal. Tulad ng nabanggit, may malakas na kontrol si Putin sa Russia at halos nagmamay-ari sa lahat ng sektor ng bansa. Bagaman itinuturing ang Russia bilang isang demokrasya, ang oposisyon kay Putin ay halos wala, lalo na mula nang mamatay si Alexei Navalny. Alam ni Putin ang mga paratang laban sa kanya at paulit-ulit niyang tinatanggi ang totoo nito. Kanyang sinasabing ang kanyang pamahalaan ay hindi kurakot at inirerekomenda na ang mga akusasyon ay mga pagsusumikap ng mga kalabang bansa upang kalabanin siya, bagamat sinasabi na iniibig at sinusuportahan siya ng kanyang mga mamamayan. Ayon kay Putin, "Ako ang pinakamayaman hindi lamang sa Europa, kundi sa buong mundo dahil nagkolekta ako ng emosyon. Mayaman ako sa paraang ipinagkatiwala sa akin ng sambayan ng Ruso ng 2 beses ang pamumuno sa isang malaking bansa tulad ng Russia. Naniniwala akong ito ang aking pinakamalaking kayamanan." O kontrobersya at mga implikasyon, kahit na ang sosyal na pamumuhay ni Vladimir Putin ay maaaring kaakit-akit sa marami, ito ay nagresulta sa maraming kontrobersya at nagtampok ng mga katanungan tungkol sa mga epekto ng kanyang kayamanan sa sambayanang Ruso. Yaman ng tunay na lawak ng yaman ni Putin na patuloy na itinatago. Ang mga akusasyon ng korupsyon at paglalayas ng pondo laban sa Pangulo ng Rusya ay patuloy na lumalaki. Mga kritiko ay nagmamarapat na ang pagyayabang at sosyal na pamumuhay ni Putin ay nagre-refleksyon ng isang sistema na nagnanais sa mayaman sa kapinsalaan ng karaniwang mamayan ng Rusya. Itinuturo nila ang malawakang pagkakaiba-iba ng kita sa Rusya, kung saan isang maliit na bahagi ng populasyon
ang kontrol sa malaking bahagi ng yaman ng bansa. Ang pagkakagulong ito ay nagpapalakas sa pagkadisgusto at pagkairita sa gitna ng karaniwang Ruso na lumalaban para mabuhay habang tinitingnan ang kapahamakan ng kanilang mga lider. Isa sa pangunahing polemika na may kaugnayan sa yaman ni Putin ay may kinalaman sa aligadong pagnanakaw ng pampublikong pondo. Maraming investigasyon ang isinagawa tanto sa Rusya bilang sa ibang bansa tungkol sa iligal na mga kilos pinansyal ni Putin at ng kanyang mga kaalyado na nagpapakita ng isang mga komplikado at magkaugnay na mga account sa labas ng bansa, kumpanya panlatawan at mga hakbang sa pagpapalaban ng pera na ginagamit upang itago ang tunay na lawak ng kanyang yaman. Bukod dito, may mga alalahanin hinggil sa impluensya ng yaman at kapangyarihan ni Putin sa politikal na panorama ng Russia. Kinukondena ng mga kritiko na ang kanyang malawak na yaman ay nagbibigay daan sa kanya upang manipulahin ang sistema at mapanatili ang mahigpit na kontrol sa kapangyarihan, na tinutukoy ang kakulangan ng politikal na oposisyon at ang pagsupil sa mga boses ng dissenting bilang patotoo sa paghahari ni Putin sa mga institusyon ng politika ng bansa. Naisasangkot si Putin sa mga may kontrobersyal na transaksyon, lalo na sa Panama kung saan lumantad ang mga dokumento ng isang malawak na network ng mga lihim na offshore agreement, pagsasapalaran sa buwis at paglalaban ng pera kasama si Sergei Roldugin, isang malapit na kaalyado ni Putin sa sentro ng isang malaking network ng pandaraya sa global. Dahil dito, may mga spekulasyon tungkol sa posibleng direkta partisipasyon ni Putin. Bagaman maingat si Putin na hindi pumasok ng publiko sa mga seryosong kontrobersya, may mga palatandaan na si Roldugin ay maaaring nagpapatakbo sa ilalim ng kanyang mga tagubilin upang protektahan ang interes ng Pangulo. Kahit na tinanong tungkol sa kanyang papel, mariing itinanggi ni Putin ang kahit anong partisipasyon sa korupsyon o mga ilegal na gawain na may kaugnayan sa Panama Papers. Akusahan ang mga pagsisiwalat na isang konspirasyon ng kanluran upang palawigin ang kanyang pamahalaan. Hindi nagpatalo ang mga awtoridad sa mga paratang na ito at patuloy na binubusisi ang mga kayamanan ng mga kaibigan ni Putin na kasangkot sa mga dokumento na nagresulta sa pag-aresto ng mga yate, pagpigil sa paglipad ng eroplano at pagkumpiska ng mga mararangyang mansyon. Gayunpaman, maaring ang kanilang natuklasan ay isang maliit na bahagi lamang ng yelo. Nanatili pa rin na misteryo kung nakinabang ng direkta si Putin sa mga negosyo ng offshore. Nagmumungkahi ang mga kritiko na lubos na posible siyang kasangkot, lalo na't ang kaniyang opisyal na sweldo ay bihira nang nagsasaad ng malawak na yaman na iniuugnay sa kanya. Ang mga implikasyon ng kayamanan ni Putin ay lalagpas sa mga hangganan ng Russia. Ang kanyang magarbo at inaakalang pakikilahok sa mga iligal na gawain sa pinansya ay nagdudulot ng pansin ng pandaigdigang komunidad. Ang mga kanluraning pamahalaan ay nagpatupad ng mga parusa laban kay Putin at sa kanyang mga kaalyado na layuning bawasan ang kanilang kakayahan na makilahok sa korap na mga gawain at dududang transaksyon sa pinansya. Ang mga parusang ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng Russia at lalo pang pinalalala ang relasyon sa pagitan ng Rusya at ng kanluran. Bilang ganti, nagpatupad din ang Russia ng kanilang sariling mga parusa laban sa mga bansa na itinuturing nilang banta. Ito, kapag tiningnan sa konteksto ng tunggalian sa pagitan ng Russia at NATO, lalo na dahil sa kamakailang digmaan sa Ukraine, ay nagpapakita ng isang seryosong suliranin. Ang mga kontrobersya tungkol sa kayamanan ni Putin ay nakakaapekto din sa mamamayang Russia. Ang mga hirap sa ekonomiya na kinahaharap ng maraming Rusos kasabay ng pangunawa sa malaganap na korupsyon ay bumabawas sa tiwala sa gobyerno at nagpapalakas sa agitasyon panlipunan.
Ang mga protesta at demonstrasyon ay nagiging mas karaniwan na kung saan hinahanap ng mamamayan ang mas malaking transparensya at pananagutan mula sa kanilang mga leader. Sa kabila ng mga kontrobersya at kritisismo, nananatili si Putin bilang isang popular na personalidad sa maraming Rusos. Ang kanyang imahe bilang isang malakas na leader at ang kanyang retorika na pambansa ay kumakatha sa isang malaking bahagi ng populasyon na nagtuturing sa kanya bilang isang sagisag ng katatagan at lakas sa isang mundo na patuloy na nagbabago. Gayunpaman, mayroon din mga nagtatanong sa katiyakan ng rehimen ni Putin at ang mga pangmatagalang implikasyon ng kanyang kayamanan at kapangyarihan. Ang marangyang buhay ni Vladimir Putin ay isang nakaaaliw at kontrobersyal na isyu, nagdudulot ng mga tanong hinggil sa kanyang yaman at ang epekto nito sa lipunang Russian. Ang mga kontrobersiya sa paligid ng kanyang mga gawain sa pinansya at ang pangunawa sa korupsyon ay nagbubuwag sa tiwala sa pamahalaan at nagpapalakas sa agitasyon panlipunan. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagkapangulo, ang mundo ay nagmamasid at nagsasaliksik sa tunay na lawak ng kanyang karangyaan at impluensya hindi lamang sa Russia kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Ang malawak na koleksyon ng ari-arian, mga deluxing sasakyan, pribadong eroplano at mga piling paglalakbay ay nagpapakitang mayroon siyang yaman, ngunit ito rin ay nagdudulot ng kontrobersya at mga aligasyon ng korupsyon. Ang epekto ng yamang ito sa lipunang Russian na nagbibigay diin sa hindi pantay na distribusyon ng yaman at katarungan ng sistema ay makabuluhan. Ang mga kritisismo at kontrobersya sa paligid ng yaman ni Putin ay bumabawas sa tiwala sa pamahalaan at nagpapalong sa agitasyon panlipunan, habang ang mundo ay nananatiling alerto sa tunay na lawak ng kanyang yaman at mga epekto nito.